Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay May 5, 2026. So, Tuesday, medyo nauntog yung index natin after siguro ng balita about sa inflation ng Pilipinas kasi halos na doble from more than 4% inflation natin last month. Napunta ngayon ng more than 7%. Ayan. So, nauntog na naman yung index natin ng negative 0.74%. Talagang dead cat bounce lang yung mga galawan ng mga blue chips natin. So nag-close tayo ng 5,898.08. And then, meron tayong maliit na net foreign buy, 35.78 million. Okay? So kung mapapasin nyo yung mga trending stocks natin, ito pa rin yung mga pinag-uusapan natin last week, di ba? Sina DHI, SCP, SPNEC, Bank of Commerce. So hindi masyadong nababago yung mga gumagalaw na stocks sa market natin. Okay? Kahapon, Sinaplas, di ba? IMI naman yung mga pinag-usapan natin. Okay. So sa global market, kagabi drop yung US stocks pero ngayon yung futures niya medyo maganda. So more than 0.5% yung mga futures ng US market. Tapos dito sa mga European stocks, so medyo laglagan siya and then mix ng konti yung galawan dito sa Asian markets pero parang majority is okay naman siya. Tapos yung cryptocurrency natin, okay din po yung galaw niya kasi nasa 80,000 na ngayon si Bitcoin naman. Okay? So mukhang maganda yung cryptos. Umakyat siya pakonti-konti. Okay. So ito yung mga winners natin for today. Nanguna sa may volume itong si Ace natin. Nag-up siya ng 7.91%. So nga pala pinag-uusapan, sino daw yung matatanggal? Si Bloom, si Plus, si ASEN para ipapalit kay Maynilad kasi magandang galaw ni Maynilad. Pero sa August pa naman yon, May, June, July, August, mga isang quarter pa bago natin malaman kung sino yung matatanggal sa mga blue chips natin So kailan sipagin ng mga stocks natin na to na bumalik. So yun yung mga pinag-usapan kanina kasama si ASEN. Iwan natin kung matatanggal siya. So depende sa computation ng mga nagre-review naman yan. Pero isa pa sa mga good news para kay ASEN, alam ko may upcoming dividend siya para sa mga preferred shares naman niya. Okay? So 20 million net foreign buy. Then next si DHI pabalik, nag-up po siya ng 5.76%. Pero meron siyang 16.76K net foreign sell. SCP umakyat so additional para dun sa breakout niya kahapon. Nag-up siya ulit ng 5.21%. So medyo maganda yung galaw niya. Meron siyang 18.95 million net foreign buy. Tapos si SEC, okay, bumabanat ulit. Nag-up siya ng 4.29%. Meron siyang 16.49 million net foreign buy. And then si SPNEC, so galawang SUP lang, nag-up din siya ng 3.61%. And then meron siyang 7.91 million net foreign buy. And lastly, si Bank of Commerce, so malapit na sa IPO price na 12, 11.8 yata yung closing niya, 82. So nag-up siya ulit ng 3.13% and then meron siyang 31K na net foreign sell. Okay, so good sa mga stocks na to kasi patuloy na nagre-reverse or yung iba dito nagbe-breakout yung kanilang mga price action naman. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual yung ating review is for education purposes lamang po to. So wag mong gagawin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako as usual dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel para update ka sa mga reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So double check na lang yan. Tapos sa crypto, follow mo na lang ako dito sa ating Palawi Trader Crypto to na YouTube channel. So meron tayong upload na bago. Follow-up video para kay Xstocks. So double check mo na lang yung vlog. Tapos sa social media, Facebook account na Palawi Trader at sa Facebook page. Asan na yung Facebook page natin? Nawala. Ayan. So double check mo lang po yan. Tapos sa Twitter, may mga news tayo dito. Okay. So basahin ko na lang So foreign funds sold, BPI, Metrobank, Security Bank, FGen, Manila Water, CNPF, Del Monte, IMI, AC, Aboitiz, AGI, Alicrete,
Globetel, Converge, Cebu, STI, si Web, Robinsons Retail, Wilcon, at saka si OGP. So, dito tayo sa closing ng market bago yung balita kay Plus. So, tinamaan ngayon si Finance, negative 1.75% at saka si mining stocks. Nakita ko si APX medyo malalim na yung pullback. So, negative 2.07%. Hindi umakyat ng konti si property at saka si industrial index naman. Okay? So, yun yung mga nakita natin. Tapos, ASEAN assesses nuclear in long-term planning, made a review on nuclear energy as part of its strategic planning. Ayan, so, hindi lang sa solar si ASEAN natin. And then si Plus, may balita, mga ka-Plus. DigiPlus is exploring opportunities to expand into adjacent and complementary segment. Parang may bibilin siyang hotel parang balita dito kanina. So, hanapin natin yan. Okay? So, ito yung mga binenta naman ng foreigners, BPI, Metrobank, Security Bank, Tel, Web, Bloom, Jollibee, CNPF, AGI, SM, Ayala Corporation, FGen, SPNAC, CRIT, at saka si OGP. Okay? So, dito, ayan. So, Dennis Uys, recent stake cut at dito CME. So, nagbenta yata siya more than 1% So, mga 200 million peso has reignited takeover rumors after a 40% stock surge. So, with potential 1 billion foreign infusion on the horizon, speculation grows that the third telco could soon see a major change in control. Kasi binibenta ni Mr. Dennis o yung kanya stock. Okay? So, SEP, strong foreign net inflows, great infrastructure plays build up amid energy emergency. Yan. So, malakas yung mga energy companies. Wilcon, home improvement and finishing construction supply retailer first quarter results. Ayan. So net income up siya ng 4.9% year over year. Okay? So ICT, AKR says as we progress into strategic expansion, we remain committed for maintaining financial discipline. Okay. So PX plant issue resolved, ASN heavy capex, near-term pressure, MPIC toll revenue inflection begins. Petron Corporation, operating income declined 36%. Ayan. Biglang bumaba yung income niya. Pero last year, okay siya. ASM jump 7%. So, yan yung catalyst niya. Inabasa natin kanina. ICT, Q1 net income plus 22%. So, malakas si ICT. So, record high siya kahapon. Maynilad, ayan. So, bagong pasok pa lang pero mag-blue chip na. Maynilad set for PSE entry as Converge. Converge pala yun. Converge, ASN, DigiPlus, Battle to Stay. Ayan. So, yung tatlo na yan, kung sino-sino yung matatanggal, malalaman natin by pag malapit na ang August. Okay? So, DigiPlus, ayan, kailangan magtrabaho. Confirm its exploring expansion following an inside page on the report on the potential acquisition of Diamond Hotel Philippines. Ayan. So, nag-ano pa rin siya ng hotel. Tapos si Petron, first quarter net profit falls 56%. FGen Corporation reduces stake in Prime Infra. Tapos si MEG, increase Q1 net income by 6%. Felix Mining, Q1 net loss, mahina pa rin. ICT, Q1 net income is plus 22%, kaya nag-upsurge. Share buyback pa rin, OPM, SMPH, San Miguel Corporation. Robinsons Retail, ano ba nangyari dito? Tender Q1 core net income plus 6.2%. So, ang offer price is, tama ba to? 50.3 per share. Nasa 48 yata yung mga price nila ngayon, di ba? And then, April headline, inflation jump at 7.2%. Ayan. So, yun na yun. From 3.9, naging 7.2, di ba? Kasi gawa ng gasolina. Meralco, Q1 net income, up siya ng 2%. Tapos si SEC remains confident in retaining its industry leadership even without a renewed cool contract. Ewan ko lang. So, mahina kasi yung stock. Ayan. Felix Mining posted a 592.48 million net loss in Q1.
Metrobank, gross loans, asan yung income? Corporate loans, net income to pala, 13.6%. SMPH, expanding beyond Metro Manila. ASEN, sign 850 million loan with unit. Felix Mining, Q1 tons milled was 931K tons. ICT plus 23%. MEG, annualized earnings per share. So up siya ng 3%. GameStop makes 56 billion bid for eBay. So panalo to siya, no? GameStop. And then yung galaw natin kapon is medyo drop nga po yung closing na US market naman. Okay? So patalastas po ulit yung ating Patreon channel. Yung mga gusto na guide sa trading sa Philippine markets, sali lang po kayo dito. Okay? So punta tayo dito sa galawan ng index. So nag-close tayo is negative 0.74 and papansin mo nag-resist yung MA20. So ang susundan dapat pala natin ito, itong trend na to. So resistance lang si 6128. And then meron tayong support dito sa around 5,800 level. Okay? So double check mo na lang. Time to buy na ba during this time o hindi pa? So second day na merong maliit na net foreign buy. So 5898 and then negative 0.74% pero net foreign buy tayo ng 35.78 million. Okay? So bearish yung RSI, bearish pa rin yung MACD formation. Si PSE index. Okay, so tingin tayo sa winners. Yung may volume na lang titignan natin. ASEN, 7.91. So biglang umarangkada. Tapos si DHI, Dominion Holdings, up ng 5.76%. SCP, 5.21. Oh, ganda ng galaw ni ano. SCP, SEC, 4.29. SPNEC, 3.61. Breakout. Tapos sino pa yung iba? Shell PH, plus 2.3%. Pero laglag yung pinaka-overall trend naman niya. Okay. So, yun po yung mga galawan dito sa mga stocks. Tapos, losers naman. Sino kayo pinakamalaki losers ngayon? Okay, ACP. Pero walang volume eh. Ito, CMPF minus 5.67. Another 52 weeks low. Felix Mining, APX Mining. So, parites ulit sa MA 100. Petron, negative 4.18%. Biglang bumagsak si Petron. Tapos si BPI, minus 3.73%. And then sino pa? DNL, minus 2.7%. Okay? So, yun po yung mga losers sa market. So, silip ng konti dito sa global. So, based dito sa galaw, maganda yung S&P futures, plus 0.33. Dow Futures plus 0.26 tapos si Nasdaq is plus 0.56. Ayan. So mamaya okay sila. Tapos sa kahapon, ito laglag. Tapos European stocks mix. And then Asian markets, mas marami pala yung laglag. Ayan. So nalaglag din yung majority ng mga stocks sa Asia. So based naman sa cryptocurrencies, malakas siya. Si Bitcoin natin, andito pa rin sa 80K. Ethereum 2.3K, XRP 1.41, si Dogecoin 0.11%. Okay? So po yung mga galawan ng mga cryptocurrencies, balik tayo dito sa index. And then pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Okay, so unahin po natin si ACE-N. So tatlo pinag-uusapan natin kanina, ACE-N, Converge at saka si Plus. Silipin natin yung market cap niya. So market cap ni ACE-N nasa 119 billion. Si Plus nasa 67 billion and then si Converge yung isang sinasabi kanina 89 billion. So most likely ang candidate natin dito Plus. So tignan natin. Okay, medyo safe pa siguro si ACE-N kasi mas mataas yung market cap niya nasa more than 100 billion. Okay? So malalaman natin yan for the coming few days. So baka inisip nila safe na to. No? Kaya medyo umarangkada yung price action. So medyo nauntog siya ng konti dito sa malapit sa resistance 3.06. So tignan natin kung for the coming few days is ituloy niya yung kanyang uptrend pa rin naman siya, di ba? So nag-sideways siya ngayon.
Pero simula dito sa bottom niya, is uptrend pa rin naman siya. Okay? So good sign para kay ASN. So nag-close siya 7.91%, 3 pesos. And then meron siyang 29.6 million net foreign buy. Okay? So mukhang safe si ASN. Next, Dominion Holdings. So bumabalik. Ayan, lumalaban. Sumampa siya ulit dito sa ibabaw ng MA20. So mukhang pag-uusapan ulit natin for the week. Itong si DHI, maganda yung price action niya. Gusto talaga yatang butasin yung 8.8. So maganda rin yung galaw ng niya, ng RSI price action, rather yung RSI movement. So nasa RSI 59 lang siya. So nag-close 7.89, up siya ng 5.76%, and then meron siyang 16.76 million net foreign sale. Okay? So good. Lumalaban si DHI. Next, SCP. So talagang breakout. Na-confirm niya for today's trading natin. Hindi siya nag-retest sa support. So wala tayo resistance. So very good yung galaw. Kung susundan natin yung trend, lampas na rin yata eh. Ayan o. So breakout, breakout after breakout siya SCP. Okay? So overbought na siya. Nasa RSI 75. And then, okay din yung RSI niya. So medyo matagal na rin siya dito sa ibabaw ng RSI 50 since mag-uptrend siya. Ayan, dito sa December. Okay, so maganda rin yung galaw. So wala na yung trend na to Nagpaparabolic niya siya kasi lampas na dito sa trend channel po natin. Nag-close si SCP 25.25. So catalyst yung good annual earnings. Nagkap siya ngayon ng 5.21% and then 18 million net foreign buy nga. Okay din yung galaw ng MACD formation natin. Okay, next, SCC. So, lumalaban, no? Meron pa rin siyang net foreign buy na 16.49 million. So, hopefully, Doji. So, watch out lang kung mauntog dito sa MA9. Kaya, pwede kasi lumalaban muna ngayon Pero ito yung pinaka-trend niya, di ba? So, yung earnings niya medyo mababa. Minus 12% ng first quarter. Okay? So, may na pa rin siya. Dito pa rin sa below 50 yung RSI. So, watch out na lang kung may untog dito sa sa mga MAs natin. Kasi wala pa yung Kailan kaya ulit pag-usapan yung bidding? Nag-close siya 26.75, up ng 4.29% and then 16.49 million net foreign buy. Okay, so ganyan lang muna si SCC, at least lumalaban. Next, SPNEC. So tuloy-tuloy yung breakout natin. Buti pa tumato, no? Ayan, no? So on the way na siya sa next na resistance. Malapit dito sa 1.8. Okay? So gumaganda yung galaw niya, oh. Okay. Above IPO price si SPNEC. Ayan, overbought na rin pala siya. Nasa RSI 77. So okay din yung RSI niya. Bullish. And then bullish din yung itsura ng MACD formation natin. Kailan napaparabolic na, no? Buhay pa rin kasi yung volume niya Okay. So hopefully mabutas yung 1.8. Nag-close tayo 1.72, up siya ng 3.61. And then meron siyang 7.91 million net foreign buy. And then lastly, si Bank of Commerce, di ba, nabuhay ulit sila. Ayan. So papunta na sa 12, pabalik din sa kanyang IPO price. Okay. Ganda na ito pag nag-breakout sa 12 pesos. Bukas, so diretso pa rin siya kahit na sabay, kakasampa lang ulit niya ulit dito sa di ba? RSI 70 level. So okay, bullish yung RSI dito sa taas. And then okay din yung galaw ng MACD formation natin. Okay? So nag-close siya 11.86, up ng 3.13%, and then meron siyang 313K net foreign buy. Okay? So wala. Allows ulit yung mga blue chips natin. So maganda lang na nangyari for today. Kahit pa paano, hindi tayo net foreign sell. So medyo nag-subside na. Wait and see siguro yung mga
foreigners dito sa market. Pero nauntog pa rin kasi, no? So bukas lang, may 3 days pa naman so makita natin yan for the coming few days. Okay po, so yun lang muna. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka sa group kung sa mga guide. Palawi Trader Crypto ko to. Check mo lang yung bago nating upload na video. Facebook account na Palawi Trader, Facebook page. Ayan, double check na lang. Twitter. And then Patreon sa mga gusto ng guide sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.